Pagbabasa mula sa Aklat ng Karunungan. Mga hari, pakinggan ninyo ito at unawain. Mga namamahala sa buong daigdig, pag-aaralan ninyo ito. Makinig kayo, mga pinuno ng maraming bansa. Kayo na ang ipinagmamalaki ay ang dami ng inyong mga nasasakupan. Ang pamamahala ninyo'y kaloob ng Panginoon, at ang kapangyarihay mula sa kataas-taasan. Siya ang susuri ng inyong mga gawa at sisiyasatin ng inyong mga panukala. Kung sa inyong pagiging tagapamahala ng kanyang kaharian ay hindi kayo magiging tapat, kung hindi ninyo susundin ang kautusan, at kung hindi kayo mamumuhay ayon sa kanyang kalooban, madali siyang paririto at parurusahan kayo ng mabigat na parusa. Walang katulad ang bigat ng parusang inilalaan niya sa mga namumuno at makapangyarihan. Ang mga aba ay kahahabagan at patatawarin, ngunit ang mga nasa kapangyarihan ay mahigpit na hahatulan. Ang Panginoon ng lahat ay hindi natatakot kanino man, gaano man siya kadakila. Siya ang may likha sa lahat, sa dakila at sa aba, kaya't pare-pareho lang ang tingin niya sa lahat. Ngunit mas mahigpit ang paghatol niya sa mga nasa kapangyarihan. Kaya, mga hari, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang matuto kayo at nang hindi kayo magkamali. Ito ay mga banal na bagay at kung gagamitin ninyo sa paraang banal, kayo rin ay magiging banal. Pag natutunan ninyo ang mga aral na ito, maipagtatanggol ninyo ang inyong sarili sa araw ng paghuhukom. Kaya nga, pahalagahan ninyo ang aking mga aral. Unawain ninyo ito at kayo'y matuto. Ang salita ng Diyos. Magbangon ka poong Diyos upang tanan ay masakop. Bigyan ninyong katarungan ang mahina at ulila, at huwag ninyong aapihin ang mahirap at may dusa. Ang marapat na tulungay ang mahina at mahirap, sa kamay ng masasama sila'y dapat na iligtas. Magbangon ka poong Diyos upang tanan ay masakop. Ang sabi ko, kayo'y Diyos, anak ng kataas-taasan, ngunit tulad nitong tao lahat kayo'y mamamatay, katulad din ng prinsipe papanaw ang inyong buhay. Magbangon ka poong Diyos upang tanan ay masakop. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 kitongin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Nang makita sila ay sinabi niya, "Humayo kayo at pakita sa mga saserdote." At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano, hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka't humayo sa iyong lakad, pinagaling ka dahil sa iyong pananalig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, isang tanda ng tayo ay sumusunod na sa Panginoon at talagang nakaalay na po yung buong buhay natin sa Kanya at minamahal na natin Siya, ay magkaroon na ng isang buhay ng pasasalamat, no? Yung pasasalamat nais natin pong pagnilayan ngayon sapagkat itong mga 10 kitongin na ito ay matapos silang gumaling, isa lang po yung bumalik. Talagang hahanapin ng Panginoon, nasaan na ba yung siyam? Bakit isa lang ang nagpasalamat? Sa atin din, kailan tayo huli nagpasalamat nga ba? Baka naman matipid tayo sa pagpapasalamat, parang sabihin natin siguro patunayan niya muna yung sarili niya bago ako magpasalamat. Ganun tayo, matipid tayo sa pagpapasalamat Pero alam niyo po ba, yung buong buhay natin ay isang malaking pagpapasalamat. Kung hindi tayo nabuhay dito sa mundong ito, anong gagawin natin? Wala. Pero dahil binigyan tayo ng buhay ng ating Panginoon at napakarami pa, no? Hindi tayo makakaabot sa edad natin ngayon kung hindi tayo
nabigyan ng napakaraming biyaya na sa ating paglaki. Pakiisip po, lahat po yun ay biyaya na kailangan natin pasalamatan eh. Magulang, pagkain, tirahan, damit, edukasyon, pag-ibig, pamilya, kaibigan. Hindi po ba? Hindi po matatapos ang litanya na kailangan natin ipagpasalamat sa Diyos. Pero kadalasan, tumutungo lang tayo sa Diyos kapag meron tayong kailangan. Nakalimutan natin na kahit hindi pa tayo nangangailangan, matagal na tayong binigyan ng Diyos at patuloy na binibigyan ng kanyang pagpapala, ng kanyang grasya at ng kanyang pag-ibig. Kaya pinopropose ko po, maganda po ang isang buhay na hindi pa tayo humihingi ay nagpapasalamat na tayo sa Diyos. Sige nga, sino nagpasalamat nung nabuksan yung kanyang mga mata ng susunod na araw? At pagkatapos nun, isipin na natin kaagad, paano natin mapaglilingkuran ang Diyos nitong araw na ito? Napapansin ko kahit ang buhay ay mahirap, pero dahil sa nabuksan ng ating mga mata at tayo ay nagising, yung mismong araw na iyan ay isang malaking pagpapala sa Diyos. Gagamitin natin ito sa pagpapasalamat sa ating Panginoon. Doon lamang po nagre-reflect ang ating tunay na pasasalamat. Kapag tayo ay tumugon, na umibig sa ating kapwa, magpatawad, tumulong, makipag-ugnayan, magbahagi, at mag-alay ng ating sarili. Ikahuli, sa lahat, pwede natin maipakita ang ating tunay na pasasalamat kung ang tunay nating kahalagahan ay hindi na sarili natin, kundi Diyos lamang. Kaya tingnan niyo po ang pagkapako ni Kristo sa krus. At siya na po yung ating sinasamba. At ito pong krus na ito ay nasa ating mga simbahan, nasa sentro po, nasa harapan, sentro ng ating simbahan, bilang tanda ng ating pananampalataya. Kasi yung pagkapako ni Kristo sa krus ay kanyang pagpapahayag ng kanyang tunay na pasasalamat sa Ama sa kaligtasan na nagaganap. Kaya po, mga kapatid, kahit mga suliranin ng ating buhay ay blessing na nanggagaling sa Diyos, pasalamatan natin siya at tumulong tayo sa pagpapagaan din ng mga dinadala ng ating mga kapatid. Sumali tayo sa mga gawain ng kaligtasan. Ang buhay na ito ay hindi tungkol sa pagsusurvive lamang sa sarili. Ang buhay na ito mas nagkakaroon ng saysay kung ibabahagi natin ito sa ating kapwa, sa pagdadala ng krus at pakikipag-isa natin kay Kristo. Ang buhay na ito, nakaloob ng Diyos, ay isa ng malaking pasasalamat na umaabot sa kaharian ng langit. Manalangin tayo. Panginoon, salamat. Salamat sa pagiging Diyos sa aming buhay. At kahit hindi kami karapat-dapat, nililigtas mo kami. Binibigyan mo kami ng mga tanda, pinapaalalahanan mo kami, pinadala mo sa amin ang iyong bugtong anak. Dahil dito kami po ay nagpapasalamat. Panginoon, tulungan niyo po kaming tumugon sa pasasalamat na ito sa pagiging iyong disipulo at mga katiwala. Doon lamang namin mapapakita ang tunay naming pagtanaw ng utang na loob sa inyo. Kung simula ngayon, iaalay na namin ang aming buhay sa paglilingkod sa inyo at sa inyo lamang. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon.